Magandang gabi po. Patuloy po nagsishare. So, mag-share din po kayo habang tayo po magsisimula po ngayon sa pag-aaral natin ito po. Ayan. Okay? So, invite ngayon po. Sa buhay natin, puno tayo ng pagsubok. Sa buhay natin, maraming kalungkutan na nangyayari sa ating buhay. Ngunit, alam niyo po ba na gusto ng Diyos na maging masaya tayo? Pero, paano nga po ba maging masaya? Lalo-lalo na kung tayo po ay nagkaroon ng kalungkutan, namatayan sa mga bagay nito. So, narito po, sa ating pag-aaral sa gabing ito po, at habang tayo po ay narito, nakikinig, tayo pong lahat, ay patuloy po na isipin, namnamin ang salita ng Diyos. Muli, welcome po sa Churches of Christ sa Marikina, Twinville at Friendship Road. God wants you to be happy. So, happy. Ano po ba yung sabihin na happy is an adjective? Delighted, pleased, or glad as over particular thing. To be happy to see a person. Yung makita kang masaya ka. Characterized by or indicative of pleasure, contentment, or joy, a happy mood, and a happy frame of mind. So yan po yung meaning po ng happy ayon kay Webster. Ano po? Titignan natin. Talagang gusto ng Diyos na maging masaya tayo. So kung titignan natin mga kapatid, to a lot of people, happiness is defined in terms of having every desire for peace. So yun po ang nasa ano nila. Yung bang magkaroon ka lang ng, ma-desire mo lang yung mga, mapulfill mo yung mga ninanais mo, masaya ka na. Yun ang kalooang ibig sabihin ng kaligayahan sa ibang tao. Ano po? So kung titignan natin, most would define happiness as a life of wealth. Masaya na ako, basta ako may yaman ako, basta ako nag-i-enjoy ng mga ganito. Yung bang patuloy ako, may kasama, barkada. So yun po ang karamihan na pag-define niya ng kaligayahan. So masarap nga po minsan mag-vlog ka sa mall para bang tatanungin mo, ano po ibig sabihin ng kaligayahan? O what is the meaning of happiness in your life? Palagi ko maraming sasagot. Napakaganda siguro ng tanongin natin, no? Magkaroon tayo ng interview lang ba na binabanggit doon. So God's concept of human happiness is not the same as the world's concept of happiness. So kaiba pala ang konsepto ng Diyos tungkol sa kaligayahan ng mundo. Ano po? So kung titignan natin sa Garden of Eden, nung create niya si Adam and Eve, nais ng Diyos na maging masaya sila. Pero paano naging malungkot ang buhay nila? So yun po, maobserbahan natin sa gabing ito po. So po, tuloy habang sa salita po ko, mag-invite po kayo, mag-mention kayo ng mga kaibigan ninyo na magpakinig po sa gabing ito. So what many think will make them happy? Ano po? So ano po ba ang kanilang iniisip para sila ay maging masaya? Yun po. Habang pumipindot pa rin po dito sa pag-aaral na ito, para po may mga asama tayong makanood pa rin po. Ano po? Share natin ito sa Churches of Christ Philippines. Ayan. Ngayon po, what many think will make them happy may indeed bring temporary pleasure, a false sense of well-being and fulfillment, but will not bring continual happiness. Katulad nga po ng binanggit ko doon sa Genesis chapter 3, si Eva at Adan. So, masaya sila. Binigyan sila ng lahat ng gusto ng Diyos. Lahat, nandun na lahat. Ang kasaganaan, kapayapaan, mapayapa sila. Pero paano sila nagkaroon ng kalungkutan? Sa Proverbs 14:12, maobserbahan niyo po, sinabi po, there is a way that seems right to a man, but in the end, it leads to death. May mga daan daw po sa tao nang kala mo tama, pero sa dulo pala na ito ay kamatayan o kalungkutan sa buhay natin. So, alcohol, what are those alcohol? Not the rubbing alcohol na 70% na hindi po yun. Alcohol and drugs, ito po yung mga alak ng mundong ito. Tinatawag na tinataguri nating alak. So kung i-classify natin ang alak na ito, lahat na ng alak sa mundong ito ay masama, maliban doon sa fruit of the vine.
kung tinatawag natin. Because during the time of Jesus Christ, our Lord, and during the time of Old Testament, they drink wine. Pero that wine is the fruit of the vine, not alcoholic. Kung titingnan po natin, hindi po yun sinasabi doon. So, drugs. Marami, kala nila, problema, masusolusyonan ito ng drugs. Yung tinatawag natin. Materialism, piling nila, magkaroon sila ng ganito karangyaan, masaya na sila. Selfish desires. Then, unlawful relationship. No po? Yung tinatawag natin po nga, sa wikang Tagalog, in the Philippine words, no po, we call it kabit. Or, jumper. Yung tinatawag natin. Dito yung mga unlawful relationship. Yung tinatawag. Or, tinatawag natin, sex without marriage. Yan. Sinful pleasure natin. So, kung titignan natin, mga kapatid, pretended happiness can be found in sin. Yung bang nagpe-pretend ka lang ba na masaya ka? Ito daw po ay matatagpuan sa kasalanan. Yung bang malungkot ka? Halika, magsaya tayong dalawa. Pero after those pleasure, nandun pa rin po yung kalungkutan. You cannot find the real happiness in committing a sin. So, pretended happiness lang po yun. In Jeremiah, chapter 12, verse 1, sabi niya, righteous are you, O Lord, when I plead with you, yet let me talk with you about your judgment. Why does the way of the wicked prosper? So dito po, parang nagko-complain si Jeremiah. Sabi niya, bakit itong masasama lalo pang umuunlad? Why are those happy who deal so treacherously? So kung titignan natin dito po, sa wikang Tagalog, kung mabasahin natin yan, tignan natin po. Okay? So, sa wikang Tagalog, dito po, tawagin natin po sa Biblia natin, sa apps natin, para malaman natin. So, kung dito po, maobserbahan niyo po, unang-unang sinabi ni Jeremiah, matuwid ka o Panginoon Diyos. Ano po? Hanapin ko lang po yung Tagalog Bible ko po. Yan. So, kung titignan po natin, sabi niya, ako'y nakikiusap sa iyo. When I plead with you, sabi niya, yet let me talk with you about your judgment. So, parang ini-question ni Jeremiah yung judgment ng Diyos. Bakit pa yung masasama? Yung pang lalong umuunlad na binabanggit dito. Sinasabi niya, ano po? Na binabanggit ni Jeremiah. So, doon sa Malakay din, Malakay chapter 3, verse 15, sabi niya, and now we call the proud happy. Sabi niya, yes, they that work wickedness are set up. Yes, they that tempt God are even delivered. So, yung parang nagtatanong sila dito sa mga bagay na nangyayari po. Okay? So, kung titingnan natin, katubigang Tagalog ito po, ang sinabi po dito sa atin. So, may Malakay chapter 3, verse 15. Malakay chapter 3. No, po, tingnan natin po. So, kung titingnan natin, mga kapatid, ito po. Sa verse 15, sabi niya sa wikang Tagalog, ito po, hindi ba't kung sino ang palalo ay siya pang pinagpapala? Hindi lamang nagnanagana ang masama, kundi sinusubok pa nila ang Diyos sa paggawa nila ng kasamaan, ngunit hindi sila pinaparusahan. So, tatanong siya, para bang, bakit hindi mo pinarurusahan, Lord? Para bang, sa panahon natin ngayon, ito po yung trending. Ang trending sa balitan sa Pilipinas is about flood control corruption. So many corruption. Billion pesos, pera ng taong bayan, nawawala. Pero kung titignan mo, may kaugnayan ito sa tanong na ito. No? Ba't lalo pa sila pinagpapala? Kung sino pa ang palalo? Sino pa yung mga korap? Lalo pa silang yumayaman. Merong isang kontraktor, ilan yung kotse? Almost 100 yata sasakyan. Pero tinan niyo po, di ba? So, masaya sila. Pero tinan niyo po, maraming nalulungkot na naapektuhan ng mga baha, nasiraan, namatay na tao, na masiraan ng bahay. So, ito po yung isang mga katanungan na tatanungin natin na binabanggit dito. Okay, so, ang tunay, sabi niya, enduring happiness, hindi po ito matatagpuan sa material things.
So kaya po yung sabi ko nga, habang nung pinag-aaralan ko nga ito lesson na inagawa kong lesson na to, sabi ko, tinan mo yung mga corruptor na yan. Yumaman sila, pero tinan nyo po, mayroong kahatulan yan. Sana naman po, praying lang po namin na mahatulan talaga ng bansang Pilipinas, gobyerno ng bansang Pilipinas, ang mga taong yan, para po malaman nila na hindi nakukuha ang kaligayahan sa pagnanakaw. Solomon, in Ecclesiastes chapter 2, sabi niya, basahin po natin ha, Ecclesiastes chapter 2, basahin po natin yan. So, chapter 2, verse 1 to 11. Ito po ang sinabi po dito. Sabi niya po, sa Tagalog po, kung hanapin niyo Ecclesiastes, ito tinatawag ng mga ngaral. Sabi niya doon, sinabi ko sa aking sarili, sabi ni Solomon, halika, subukan mo kung ano ang kahulugan ng kaligayahan. Magpakasaya ka. Sabi niya, subukan mo, ano talaga ibig sabihin ng kaligayahan, magpakasaya ka. Subalit ito man ay walang kabuluhan. So yun po sinasabi ni Solomon dito, walang kabuluhan pala yung kaligayahan. Paano nasabi ni Solomon na walang kabuluhan ang kaligayahan? Sabi niya, ang halakhak ay ipinalagay kong kahangalan at ang kaligayahan ay walang kabuluhan. Sa pagnanasa kong makabit ang karunungan, ipinasya kong magpakalasing sa alak. Sabi niya, sa loob-loob ko ito na ang pinakamainam na dapat gawin ng tao sa maikling panahong ilalagi na sa mundong ito. Ito po may kaugnayan yung verse 3. Po, mamamatay din naman ako. Sige, magpakasaya na lang ako, magpakalasing din ako. So yan yung iniisip nila eh. Hindi nila alam yung kaligayahan niyan. Sa paggawa ng kamunduhan, meron pong kalungkutan na nag-aabang sa kanila, na nag-iintay sa kanila. Kaya sabi niya, nakagawa ako ng mga dakilang bagay, nakapagpatayo ako ng malalaking bahay, at ginawa ko ubasan ang paligid nito. Gumawa ako para sa aking sarili sa mga hardin at liwasan. Tinamnan ko ito ng lahat ng uri ng punong kahoy na mapapainabangan ng bunga. In short, literally, na talaga po marami siyang business, ganito, bilyonaryo siya, ganito, no? Humukay ako ng mga balon, sabi niya doon, pagkukunan, pandilig ng mga pananim nito. So, sabi niya, pinakita dito ni Solomon na lahat ng mga material na bagay na ginawa niya. Sabi doon, no? Nakaipon ako ng napakaraming pilak at ginto mula sa mga lupain na sasakupan ko. Marami akong mga awit na babae at lalaki. Yan, kompleto na. Verse 9, higit akong dinakila kaysa sino mang haring nauna sa akin. Lalo siyang tumanyag. Ano po, sumikat, kilalang kilala. Parang panahon natin, ano po, kung sino yung mayaman, maraming pera, di ba siya sikat? Yan. Pagkatapos, iniisip ko mabuti ang mga ginawa ko, sabi ni Solomon, nag-isip siya ngayon. At ang pagod ng aking pinuhunan, nakita kong ang lahat ay pawang walang kabuluhan, tulad lang ito ng paghahabol sa hangin. So unawaan ni Solomon na lahat ng mga material na bagay na kanyang nakuha na kayamanan, ito ay walang kabuluhan. Dahil walang kalungkot, walang kaligayahan eh. Yun po, inahanap ni Solomon ang tunay na kaligayahan. Katulad ng rich man, doon sa Luke, na po, yung yaman na yan. Di ba natanong siya kay Kristo? Yun niyo po, paano ma-inherit ang buhay na walang hanggan? Sabi ni Kristo, benta mo lahat ang gamit mo at malis siyang malungkot. Sa Revelation chapter 3 verse 17, ganoon din po ang nangyari. Obserbahan natin na sinasabi sa atin. Po, tingnan niyo po, babasahin ko po sa wikang English. Sa Revelation chapter 3, basahin ko po sa Church of Laodicea, kung tawagan natin to. Yan. Sabi niya po dito, ito po, because thou said, I am rich, sabi ng Laodicea, mayaman na kami, and increase with goods, and have need of nothing, wala na kami kailangan pa, and knowest that thou art wretched and miserable. Poor, di mo ba alam na ikaw ay isang miserable? Mahirap, sabi ng Panginoong Hesus, bulag at hubad. Yan ang sabi ng Panginoong Hesus sa iglesia sa Laodicea. So yan po yun, ang tinatawag natin. So, material wealth can be a source of many sorrow. Totoo po yan. Paano natin masasabi na ang material wealth, ang yaman pala ay naging sanhi o source na ito ng maraming kalungkutan? Paano pa nangyari? Kapag sinabi po ni Pablo kay Timoteo
Sa chapter 6 ito po. 1 Timothy chapter 6 po. Basahin natin. Ayan. Samahan niyo po ako. Sabi po ni Pablo sa verse 6 to 10. But godliness with contentment is great gain. Ayun. Ano ibig sabihin ng verse 6? Content, halimbawa, ikaw ay lugmok sa kahirapan. Kontento ka na? Hindi po yun ang sinasabi. Ang sinasabi po ng Pablo rito, yung pagiging kontento ay nakasama mo ang Panginoong Diyos. Godliness is content with contentment. For we brought nothing into this world and it's certain we can carry nothing out. Totoo po yan. Wala kang madadala. Tama po yan. Alam na naman ng tao yan eh. No? Every human being knows this, that they cannot bring anything. But there are some religious po, mga sect, belief na magkakaroon daw sila ng yaman sa kabilang buhay. May mga eroplano pa nga, pera, pinapadala, ano po, para po daw may pera silang gagastusin doon. Yun po ay mga maling belief, maling paniniwala. Kaya sabi dito, and having food and raiment, let us be there with content. Sabi niya, kung may damit ka na lang, pagkain, kontento ka na dapat dito. Pero ang sinasabi ng Panginoon dito ay hindi yung kontentong kung ano ka, kundi mayroon dapat tayong pagsisika. Parang sinasabi natin ito, halimbawa, kontento ka na ba ang linggo, attend ng attend? Yung sinasabi natin, pag-worship, kontento ka na yung every Sunday, nandun ka lang, nakaupo. Hindi po yun. Kailangan po meron tayong progress na po, na binabanggit doon. Pero, hindi nangangulugan na yung pag-unlad mo ay mawawala ang Diyos sa'yo. Naalala niyo po yung series natin na tinuro, Ecclesiastes? You know, alam niyo po, gusto ko ulit-ulitin yan eh. Yung series na Ecclesiastes eh. Para po maunawaan natin lahat mabuti ang buhay nito. Sabi niya, but they that will be rich fall into temptation and a snare. Totoo po yan eh. Di ba? Kapag mayaman ka dyan, mas maraming temptasyon and into many foolish and hurtful lust which drown men in destruction and perdition. Yan naman po ang danger. Yung pag-ubod ka na lang, yung mayaman ka, pero nakakalimutan mo na ang Diyos. Diba? Parang mga kapatid natin, nung wala sila, dasal, Lord, mag-worship ako sa iyo. Lord, ganito ka dyan. Pero nung yumaman sila, pinagyaman sila ng Diyos, nawawala sila unti-unti. Kaya dito po nauugma yung sinasabi ng verse 9. And in verse 10, for the love of money, alam natin, natalakay ko na po yan, di ba? For the love of money is the root of all evil. Ayan. Ulitin na natin. Ano po? So, material wealth can be a source of many sorrows. Pinaliwanag po ni Pablo kay Timoteo. Ano po? Yan, sinermo niya doon na binabanggit natin. All material things will pass away. Alam natin yan. In 1 John chapter 2, verse 15 to 16, sinabi doon, lahat ng mga bagay nito ay magugunaw na binabanggit natin. So, kulitin na natin, patunayan natin kung sinasabi ng 1 John chapter 2, verse 15 to 17, ito po. Yan ang sinabi doon. See, love not the world, neither the things that are in the world. If any man love the world, the love of the Father is not in him. Kaya pag inuuna mo ang kamunduhan, kaligayahan sa mundo, unahin mo. Halimbawa, pag Sunday, unahin mo, magsaya ka, tapos hindi ka mag-attend ng worship. Yan mo yan. Yan, wala sa iyo ang pag-ibig ng Diyos. Sabi niya, for all that is in the world, the lust of the flesh, the lust of the eye, the pride of life, yan, no, is not of the Father. Halimbawa, unahin mo sumba. Pag linggo, sumba-sumba ka, masaya ka, pero hindi ka nag-worship. Tinan niyo po, unahin mo ang business mo. Wala kang time sa Panginoon Diyos. Diyan po ang sinasabi sa atin ng Panginoon Diyos. Tinatawag na ito. No po, yan po ay hindi magdudulot ng tunay na kaligayahan. Masaya ka sa labas, pero ang totoo, ang kaluluwa mo ay ubod na ng lungkot. Huwag niyo pong palungkutin ang kaluluwa niyo. Dahil gusto ng Diyos na ikaw ay maging masaya. Ano po? Yan. Lot. So, the well water, di ba, nala niyo, pinapili siya o pimili ka. Kung ano yung pili mo, nasa kanan, nasa kaliwa, ay nakita ni Lot, uy, ba, maganda ito. Mahadami itong pipiliin ko. Mas maganda ito, di mas magandang buhay dito. Kaya yun ang pinili niya. Pero what happened sa choices ni Lot? Nagbigay lang ng kalungkutan. Everything that Lot has, nawala lahat. The Sodom and Gomorrah, di ba, sinira yun. Pagtitin na niyo po. See? No?
binabanggit doon. James Oppenheim, sabi ni James Oppenheim, isang mga magagaling po na author to. The foolish man seeks happiness in the distance. The wise man grows it under his feet. So ano pong ibig sabihin ni James Oppenheim? Yung pong, kuminsan kasi kung ano yung nakita ng mata natin eh. Okay, maganda to. Nagja-judge na agad tayo. Para bang, kala mo na tunay na kaligayahan, di ba? So, ang tunay na kaligayahan po, nasa pagsisikap po. Sabi nga niya, grows it under his feet na binabanggit doon. Okay? Apply to marriage. Yan. Kuminsan kasi, kala mo, uy, ito na yun. Ganyan. Trabaho. Diba? Sa mga iglesia, iba-iba po na binabanggit doon. Ang tunay po na kaligayahan, enduring happiness, hindi talaga matatagpo niyan apart from God. And this is the serious problem that we have right now. Po, many brethren today seeking happiness apart from God. What does it mean? Ano ibig sabihin? Yung bang gusto nila sila ay maging masaya. Gusto nila sila ay maging matagumpay. Gusto nila ganitong mga pero sila ay nalalayo sa Diyos. Kung titingnan natin. Ano po? Kaya po, mga kapatid, kaya po, titingnan natin, no? Napakahalaga po na maunawaan natin ang buhay natin sa Panginoon Diyos ay hindi po makikita yan sa tinatawag nating temporary kaligayahan. So, malinaw po dito po na sinasabi dito. Kaya po, kung titingnan natin mga kapatid, ano po, ito po, nagsisira ko, naalala ko isang kapatid ng mga bagay na ganito, mga kapatid natin na kailangan din po na patuloy tayong makinig, ano po. Yan. So, apart from God, sabi nga ng Panginoon, di ba? Apart from God, you can do nothing. No? So, apart from trusting God, ano pong ibig sabihin ng trusting God? Basahin po natin sa wikang Tagalog ng Jeremiah. Dito po. Sa Jeremiah, samahan niyo po ako, Jeremiah chapter 17 po. Yan. Jeremiah chapter 17. Yan, basahin po natin ha. Verse 5 to 8. Ano po sinabi sa wikang Tagalog? Sabi niya po, sinasabi ni Yahweh, susumpain ko ang sino mang tumatalikod sa akin. Kaya sinabi ko, this is a serious problem mga kapatid. No? Seryosohin po natin ang ating pong paglilingkod sa Panginoon Diyos. Sapagkat malinaw pong sinabi rito, no? Susumpain ko ang sino mang tumatalikod sa akin. Ay, hindi naman ako tumalikod sa Diyos. Hindi naman ako nakalimot. Yan ang reason ng mga tao. Ano po? Pero ang totoo, sila ay nakakalimot at tumatalikod. The moment na unahin mo ang ibang bagay sa Panginoon, you are turning your back against God. And you are forgetting God. Especially on the first day of the week. Sunday na kanyang itinuro sa atin na kayo ay magtipon-tipon, magsama-sama, magpalakasan, magpuring sama-sama, umawit ng may pagtuturo ng mga bagay na ganun sinabi doon. Diba? Na sinasabi sa atin ng Panginoong Diyos. Sabi niya, at nagtitiwala sa kanyang kapwa-tao. Anong ibig sabihin nito? Tignan niyo po, araw ng linggo, titiwala sa kapwa-tao. Mas inuuna nilang pumila doon sa tinatawag natin na mga ayuda-ayuda. Marami pong ganyan na yun na nakakalimot talaga sa Diyos. Diba? Oo, sabihin natin walang pagkain. Imposible namang wala kang pagkain. Gusto nga ng Diyos na maging masaya ka eh. Diba? So, ipoprovide ni God ang kayo pangangailangan mo. If you are with God, God will not leave you nor forsake you. Sabi niya. Diba? So, if you remain faithful to God, andiyan dyan eh. Diba? Whatever you ask in my name, it shall be given unto you. Sabi ng Panginoon Diyos. So, wala kasi kami makain, bro, sis. Kaya pipila muna kami doon. Mali po yan. Ito po nakalagay na, sinabi ni Jeremiah, no? Nagtitiwala sa kanyang kapwa-tao at sa lahat ng mga taong may hangganan ang buhay. Po, ang katulad ni halamang tumubo sa disyerto. Uy, halamang tumubo sa disyerto. Sa lupang tuyo at maalat na walang ibang tumutubo. Walang mabuting mangyayari sa kanya. Ayan po, malinaw po Walang mabuting mangyayari po talaga sa atin mga kapatid. Kung yung kaligayahan mo na malayo sa Diyos.
God wants you to be happy talaga. Gusto ni God na masaya ka. Pero huwag kang lalayo sa Kanya. Ano po? Sabi niya, mapalad ang mga tao nagtitiwala kay Yahweh. Pagpalain ang umaasa sa Kanya. Katulad niya, isang punong kahoy na nakatanim sa tabi ng batisan. Ano po? Ang mga ugat at patungo sa tubig, hindi ito manganganib kahit dumating ang tag-init. Ayan. So you will never, no po, yan sabi ng Panginoon, you will never become hungry, you will never be thirst, sapagkat andyan dyan ang Panginoon Diyos. Sapagkat nananatiling duntian mga daon nito, kung kahit hindi umulan, ay wala itong alalahanin. Ayan. Patuloy pa rin itong mamumunga. Tingnan niyo po, your life will continue to be blessed by God if you are always with God. Ano po? Kaya sabi ko nga, gusto talaga ng Diyos maging masaya ka eh. Ano po, kaya ito, maganda binasa natin sa Jeremiah. No? Kung titignan natin, in freedom from His rule, yung katulad ng prodigal son, nagano siya ng tunay na kaligayahan eh. Akala niya, masaya na doon. Bigyan mo sa akin lahat ng mga bagay na ito. Yung aking mamanahin. Sige. Eh dahil ang ama, ibinigay sa kanya. Yan niya po. At doon, nagpakasaya siya. Pero unti-unti lumayo siya sa kanyang ama. Ano nangyari? Naghirap siya at nalungkot siya. Tingnan niyo po. Di ba? Kaya the moment na lumayo ka kay ama, mga kapatid, totoo po yan. Mangyayari at mangyayari yan. Hindi man sa mundong ito, mangyayari yan kapag iyong kamatayan na. Tingnan niyo po na binabanggit doon. See, yan, mga ungodly Gentiles sa Romans chapter 1, hinayaan na ng Diyos ang kanilang mga kalayawan. Matitigas ang ulo eh. Ano po? Sabi doon, yung Diyos, pinalitan na nila anyo ng Diyos. Yung lalaki, nagpakababae, yung babae, nagpakalalaki. Ano po? Yan, mga bagay na yan sa Romans chapter 1. Okay? So, kung titignan na natin, in seeking to be different from who God made us to be, sabi doon. In Ecclesiastes chapter 12, verse 30, alam na natin lahat ito, mga kapatid, di ba? See, ito ang katapos-tapusan ng mga buhay natin. Ayan, basahin ko yung Tagalog po. Mas maganda po para mabasa natin sa wikang Tagalog. Isa na yung Ecclesiastes ko. Yan. Tingnan ko lang po. Ecclesiastes. Hanapin ko lang po Yan. Sabi niyo sa verse 13, ulitin ko lang po yung 13 para po malaman natin lahat. Sa kabila ng lahat ng ito, sabi doon di ba? Sa kabila ng lahat ng ito, sabi doon, isa lamang ang aking masasabi. This is what the conclusion of the whole matter. Sabi sa wikang English. Sabi niya, fear God at sundin mo ang kanyang mga utos sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. God wants us all to be happy, but we have responsibility. May tungkulin tayo na tayo ay magrespeto sa Diyos at sundin ang kanyang mga utos lamang. Hindi po. Diba? So yan, ang binabanggit dyan. Kaya kung titignan natin, huwag mo ngayaan ang iyong kaligayahan. Magdepende ito sa isang bagay na pwede namang mawala. No. Do not depend, or don't let your happiness depend on something that may lose. Wag po dapat. Yan po sinabi po ni Charles Lewis na binabanggit doon. Our happiness, sabi doon, will not rise above our values. Tingnan po. Ano po ibig sabihin yan? Our expectation of things in this life may let us down. Totoo po yun eh. Di ba? Yung mga ine-expect mo, nung maaari kang ma-down yan. Disappointment will come. Thus, our life, love, and trust, and hope must be based on God and His Word. If your life is not based on God, kung ang buhay mo ay hindi nakabase sa Diyos at sa Kanyang mga salita, disappointment will always come in your life. Kaya napapansin niyo po ba yan, mga kapatid? No? But sobrang lagi ka nalulungkot kasi po baka may something na nakakalimutan mo ang Diyos. Yan, maganda po yan. Alam niyo po, huwag niyo kalimutan ang Diyos. Lumipak na sinabi nga niya doon, no? Huwag mo nga pag walang bahala ang pagtitipon eh. Bakit po? Alam niyo po sa pagtitipon nandun ang kaligayahan. Although sometimes, yung church parang nagiging ritual na sa buhay natin. Ano po? Hindi po ganoon. Huwag niyo po maging gawing ritual po ang iglesia o Sunday. Para bang, punta ka na lang dito, ganyan. Tapos wala na. Di ba? Hindi pagkanta, hindi ka na kumakanta. Ano po? Parang bang,
Para bang yung sinasabi natin, present ka lang, pero you are absent, ganyan, na binabanggit doon. Di pagdating sa giving, wala na. Di ba? Mas malaki ang ibinigay mo sa mundo kaysa kay God. No, tira-tira na, katulad ng tinuro ni Brother Angel Gideon noong nakaraang linggo. Sabi niya, kakain ka ba ng tira-tira? Tinan niyo po. So, yun po nangyayari. Ano po? Kaya, many tayong disappointment. Yan. Yan po, na binabanggit doon. Kaya po, do not let your happiness depend on something that you may lose. Huwag mo pong hayaan mangyari yan, kapatid. Yan po, ang tunay na kaligayahan po talaga, makita natin yan sa salita ng Panginoon Diyos na ipinamumuhay mo ha, hindi lang basta pinag-iingihan. Kita niyo po, values, desires, condition. Tingnan niyo po, love. Gusto ng Diyos maging masaya ka sa pag-ibig eh. Gusto ng Diyos maging masaya ka sa kalusugan mo. Gusto ng Diyos maging masaya ka sa yaman mo. Tingnan niyo po, there is always a balance. Love, health, and wealth. Ano po, actually yan po talagang kaligayahan. Ibang magkaroon ka ng magandang kalusugan, maayos sa pamilya mo, no, basta kami nagmamahalan. Pero kung titignan mo, dapat kami, basta kami, meron kami konting yaman. Diba? Kasi gusto ng Diyos yan eh. Gusto ng Diyos na maging masaya ka eh. Pero kung titignan mo po, there is a triangle here. Ano po, yung triangle. Makita niyo po. So, triangle po, makita niyo po doon. God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. So, nandun po yun na binabanggit natin. So, if God is with you, sabi niya, will fellowship with you. If you walk in the light, sabi ng Biblia, di ba? Kung titignan po natin. Kaya po mga kapatid, kung titignan natin, no, carnal or spiritual life, spiritual love. Sometimes kasi po, mas nauna yung carnal love. Anong carnal love? Ito po yung mga pagmamahal sa mundo. Mas inuuna mo yung kalayawan kaysa sa spiritual. Physical or spiritual health. Kung minsan, kala mo, magsusog ka, no? Yung mga iba dyan, inuuna ang gym, inuuna exercise, inuuna yung ganito, pag-araw ng linggo. No, okay, wala pong masama mag-exercise. Wala pong masama ganyan. Pero, huwag niyong uunahin niya. Unahin mo lagi ang Panginoon Diyos sa buhay natin. No po? Yan po tinatawag nito. Ito po sinasabi natin yung wealth. Material or spiritual wealth. At sabi nga ng Panginoon, di ba? Seek you first the kingdom of God and all these things shall be added unto you. So, tignan niyo po, lahat ng bagay gusto ng Diyos ibigay sa iyo. Di ba? The mere fact, Jesus told us, whatever you ask in my name, it shall be given unto you. Pero, ano pong ibig sabihin ng mga yan? So, unahin mo ang Diyos. In Solomon, Ecclesiastes chapter, para lang ako nagganap sa hangin. No, makamit ko man ang mga bagay na ito, pero malungkot pa din ako. So, kung titignan natin mga bagay na ganyan, no, mga kapatid, gusto ng Diyos na ikaw ay mayaman, pero wag mo namang uunahin ang yaman mo. Unahin mo ang Diyos. Ecclesiastes chapter 12, verse 13. May katungkulan ka. Respeto mo ang Diyos. Ito po, may yaman ka. Pero, hindi ka man lang matutong tumulong sa kapwa-tao. Diba? Kung titignan niyo po. So, kung pinapakain mo ang sarili mo, magpakain ka din ng tao. No, may blessing ka eh. Andiyan po ang tunay. Alam niyo po, napakasarap po magpakain, di ba? Nandun po yung kaligayahan mo, no? Kahit na ikaw ay hindi masyadong mayaman, no? Parang nag-share ka ng pagkain, na parang ang saya, di po ba? Andun po yung tunay na kaligayahan mo. Why? Because ginawa mo ito because gusto mong makita ka ng ibang tao na para bang maging example ka. Ginawa mo ito kasi mahal mo ang Diyos. Ginawa mo ito kasi may takot ka sa Diyos. Tignan niyo po, yun po yung motibo. Motibo po ng tamang pag-share ng mga material na bagay. Ano po, na binabanggit doon. So, temporary or eternal happiness. Yun po. Diba? So, ako, mas gusto ko na yung masaya ako dito, masaya pa ako sa kabilang buhay. Mas maganda po yun, di ba? Kaysa masaya ka dito, sa kabilang buhay, malungkot ka. Dahil nasa dagat-dagatang apoy ka pala. So, mas mabuti na po yung masaya tayo nandito, papot mamatay man tayo, masaya pa rin tayo. Pero paano mangyayari yan? Eh, kung wala ka kay God, kung nawawala ka sa Diyos, hindi mangyayari yan. We need to always to be with God in order to be happy in this world and happy on the next life. Yan. No po? Kung titignan natin mga kapatid, no? God will be blessed those who are sincere and spiritual.
Yan, binabanggit doon. No, we have lost a sense of awe before God na wala na talaga. We want to do whatever we want to do. Yun na lang nangyayari eh. Sa mundong ito eh. Gusto ko, gagawin ko, gusto ko. Yan. Mas inuuna yung mga kasi po ganito, may bibisitahin kami ng linggo. Kasi po, meron kasi kami ganito ng linggo. Di ba? Wala na tayong time. Meron holiday, mag-invite tayo ng mga tao, mag-evangelize tayo. Wala na rin time. No po? Ay kasi po may ganito kami. Ano yan ang mga nangyayari. No po? No? And then, call upon God to help us. Pag may problema, tatawag ka ngayon ng Diyos, Lord, tulungan mo ako. Ngayon ang tanong, tinulungan mo ba ang sarili mo? Lord, yakapin mo naman ako. Tanong, niyakap mo ba ang Diyos? Ang kanyang mga salita. Lord, mahalin mo ako. Minahal mo ba ang Diyos? Yan ang mga katanungan. Di ba? Whatever you do sa kapwa-tao mo, ginawa mo na yan para sa akin. Yan niyo po. So, to justify us and serve us and make us happy. So, we imprison God within the structure we have built for Him. Kinukulong lang natin ang Diyos sa ginawa nating structure sa buhay natin. Niyo po, hindi malaya ang Diyos sa buhay mo eh. So, palaya mong maging malaya ang Diyos sa buhay mo. Let the will of God, no po, sabi nga doon, di ba? Sabi doon, hayaan mo ang katotohanan mag-dwell sa iyo. Diba? So, paano mangyayari po yan? Grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior, Jesus. So, hayaan mo, no? We live however we want to live, no? Dapat hindi po ganun. No, we must live according to the will of God. Then, when we are confronted with some portion of truth or law or some rebuke to awaken us, our reply is, well, God wants me to be happy. Kinumpronta ka na sa mali. Nirebuke ka na sa ganitong mga maling ginagawa mo. Masaya pa naman kami. Nandito pa din kami. Sometimes, diba, babalik tayo sa Proverbs 14:12, ha? Titinan nyo po. Akala mo tama yung ginagawa mo. Sa dulo pala niyang kamatayan. So make it sure na you are walking on the light. Thy word is a lamp unto my feet. Make sure na naliliwanagan ka talaga ng tamang ilaw. There is only one light. There is only one way. There is only one truth. And that is Jesus our Lord. And can be found here in the Bible. Yun niyo po. Yan. Na binabanggit doon. Well, sabi niya doon, but the happiness He desired for us is spiritual and is based on holiness, not the flesh. Yan ang gusto talaga ng Panginoon Diyos. Po, na binabanggit doon. Kaya kung tignan natin, Christianity is about dying to self and letting God change us from the inside out. It's not happy a lot of time, but as sabi doon, sabi nga ni Eric Dudy, we need to redefine what we mean by happy. Ayan. So, titinan niyo po, dapat po huwag tayo maging self-focused, self-gratifying. Po, dapat we must always glorify God in every way of our life. The happiness is only found in God. Sa Diyos lamang po. Ay, alam ko na po yan. Totoo naman po, sa Diyos lang talaga eh. Kung minsan talagang inaamin natin, nasa Diyos lang talaga ang tunay na kaligayahan. Na kay God lang talaga ang tunay na kaligayahan. Pero, are we doing it? Are we putting God first in our life? Nilalagay mo ba ang Diyos na una sa buhay mo? Ganyan po. In Psalms 144, happy are the people who are in such a state. Happy are the people whose God is the Lord. Yung po yung sinasabi, masaya ang tao ito na nandyan sa lugar na yan. Nasa lugar ng Diyos. Po, happy are the people whose God is the Lord. Ay, just, maniniwala ko may Diyos. Diba? Di ba sabi ni Kristo, hindi lahat ng tumatawag ng Panginoon, Panginoon ay magkakaroon ng tunay na kaligayahan sa langit eh. Na, di ba? Can enter the, sabi no, makapasok sa kaharian ng Diyos. Kundi, sabi niya, ang sumusunod sa kalooban ng Ama. Psalm 146 verse 5, happy is he who has the Lord, the God of Jacob for his help, whose hope is in the Lord, his God. Ito po, kapag may talaga pong hinayaan mong tulungan ka ni God. Kasi kung minsan we do the work sa ating kalakasan, no. Dapat po, Lord, alam ko ikaw ang lakas. Sa iyo ko pinagkakalog ito, tulungan mo ako, gabayan mo ako. And always acknowledge God
Kunyari, nagawa mo ito, Lord, thank you. Always acknowledge God. Do not acknowledge yourself. No po, always acknowledge God. When someone is praising you, no, do not praise me. Always praise God. Dapat po ganon. Ano po, na binabanggit doon. So, kung dito na natin, Proverbs 3, happy is the man who finds wisdom and the man who gains understanding. Hindi po, magkaroon tayo lagi ng pangunawa, mga kapatid. Lalo-lalo pag araw na yung nag-worship tayo, naiinip tayo ng sermon, unawain po natin lagi kung ano yung sinasabi ng salita ng Diyos. Kung minsan kasi po, hindi natin iniintindi. Kaya po babagsak tayo sa, bakit tayo nalulungkot? Bakit tayo may problema? Bakit ganito, ganyan? Nag-worry tayo because nga po yan. Wala tayong wisdom from above at hindi tayo nag-gain ng understanding. Ano po? Kaya sabi ng Biblia, she is a tree of life to those who take hold of her. Yan po, di ba sa Jeremiah kanina? No, para kang puno na tatabi ng batisan, tag-init man o tag-araw, hindi ka mawawala ng bunga at hindi malalanta ang iyong mga dahon. And happy are all who retain her. Ayan. So, nandito po, no, mga kapatid. Kaya po, ulitin na natin, he who heeds the word wisely will find good. Talaga po. Ano ibig sabihin nun? Yung pinamumuhay mo ang salita ng Diyos. And whoever trusts in the Lord, happy is he. Hindi lang po basta tiwala sinasabi dito, ha? Titiwala naman ako kayo. Hindi po. Yung una po, unahin yung una. He who heeds the word. Ano po? Yung nananatili sa salita ng Diyos, sumusunod sa salita ng Diyos, ipinamumuhay ang salita ng Diyos, at ito po ang nagkakaroon ng kaligayahan ng may pagtitiwala sa Kanya. Hindi yan tiwala ka ng tiwala. Eh, salita ng Diyos, binabatos mo naman. Di ba? Kung titinan po natin. Okay? So, kung titinan natin mga kapatid, sabi nga ni Solomon ulit, happy is the man who always reverent. Ayan. But he who harden his heart will fall into calamity. Yan. Ano po? Ano ibig sabihin yan? Masaya daw ang isang tao na nagbibigay ng paggalang, respeto sa Diyos. Diba? Takot ka kay God. Tama. Pero do you respect God? Takot na sa Diyos. Takot ako pumunta ng impyerno. Takot ako sa ganyan. Ayaw ko ganito. Pero nire-respeto ba natin ang Diyos? Tingnan po, ayaw ng Diyos na malungkot tayo sa impyerno. Gusto ng Diyos maging masaya tayong kapiling niya. Gusto ng Diyos sa oras na tayo ay pumanaw sa mundong ito, mailagay ka sa paraiso. Pero ano nangyayari? Katulad po ng isang Bible verse ko, di ba? Alala niyo Bible verse ko, Romans chapter 8. No one can separate us from the love of God. Pero tayo po ang humihiwalay sa Diyos. Tama po ba, mga kapatid? Diba? Sabi doon, kaya dito, yung mga nagmamatigas ang puso, babagsak yan sa kalamidad. Magkakaroon ng problema at kalungkutan. Where there is no revelation, the people cast off restraint. But happy is he who keeps the law. Kaya nga po may Bible eh. Pag hindi ka nakikinig, there no revelation, babagsak ka rito. Magre-restrain ka sa pagtatanin ng palataya. Kaya po, diba? Ganyan po, the more you gain knowledge, the more you listen to the Word of God, the more you understand the Word of God, the more happiness na magkakaroon ka sa buhay. No? Agree po ba kayo dyan? Do you agree po na talaga po masaya ka? Ayan. Kung titignan natin, God wants us to enjoy life here on earth and be happy. Ito ng Diyos yan. He wants us to enjoy the rewards of our labor. Ito yan. Pinagtatrabahuan mo, gusto ng Diyos maging masaya ka dyan. Ano po, na binabanggit to. Pero, however, the book of Ecclesiastes also indicate that we may not. Although, tandaan niyo po, napaalala niyo sinabi ko, gusto ng Panginoon Diyos, pakinabangan mo yan, maging masaya ka, pero kung wala ang Diyos sa buhay mo, life under the sun should not be our primary pursuit. Gusto ng God, mayaman ka, gusto ng God, umundad ang buhay mo, pero huwag mo siyang ilalagay sa ilalim. Ilagay mo lagi sa ibabaw ang Diyos. Tingnan po, gusto ng Diyos, maging masaya ka sa mundong ito. Gusto ng Diyos, maging maligaya ka sa mundong ito. Pero never put God
under your feet. Always lagay mo buhay, ibabaw ng buhay mo ang Panginoon Diyos. Kung titingnan po natin, tingnan niyo po, babasahin ko po sa inyo sa Ecclesiastes chapter 2. Yan, tingnan po natin verse 24 and 26 po. Ang mabuti pa sa tao'y kumain at uminom at painabangan ang bunga ng kanyang pinagpaguran. Yan ang gusto ng Diyos sa atin. Ano po? Alam ko ang lahat ng ito ay kaloob ng Diyos. Lahat po talaga kaloob ng Diyos eh. Pero tignan niyo mo, kung wala ang Diyos, sino pa ba ang makakain o makakaranas ng kasiyahan? Ganda ng tanong niya, no? Kung wala ang Diyos, may trabaho ka ba? Kung wala ang Diyos, may pera ka ba? Kung wala ang Diyos, tignan niyo po, may damit ka ba? May bahay ka ba? So sometimes we forget God. God is the source of everything in our life. But sometimes, alimutan natin i-acknowledge ang Diyos. Paano natin i-acknowledge ang Diyos? Not just by sa salita lang, Lord, thank you, no. Acknowledge mo ang Diyos sa iyong salita, sa isip, at sa gawa. Dapat po nandoon. Patuloy po tayong mag-worship, magsamba sa Diyos. Patuloy po tayong kumilos para mag-i-share ang kanyang pong kaligtasan na binigay sa atin. Kaya sabi niya doon, di ba? Kaya sabi niya dito, ang karunungan, kaalaman, at kaligayahan ay pinagkaloob ng Diyos sa lahat ng kinalulugdan niya. Ang mga salanay, pinagtatrabaho niya at pinag-iimpok upang ibigay lamang ito sa gusto niyang pagbigyan. Ito man ay walang kabuluhan, tulad lang ng paghahabol sa hangin. Sabi niya doon, di ba? Kung titingnan niyo po, ipinagkaloob ng Diyos ang lahat sa kanyang pinalulugdan. Yun niyo po. See? Napakaganda ng binanggit dyan. Hindi ko na po basahin yung iba po sa Ecclesiastes because of our time. So kung titignan natin mga kapatid, dito po, serve God and others. The wise man said, he who has mercy on the poor, happy is he. Tama po yan. Tignan niyo po, ito po yung sinasabi natin eh. Di ba? Pinayaman ka ng konti. Kahit na po, na may blessing ka konti, matuto kang mag-share sa mga kapuspalad. Yan po talagang tunay na kaligayahan. Binanggit ko nga po kanina, di ba, napakasaya magtulong, magbigay. No? Jesus was disciple and faith. I have given you an example that you should do as I have done to you. Kaya sabi niya, if you know these things, happy are ye if you do them. Masaya ka pag ginawa mo ito. Hindi po. Ang Panginoon nagpakain, ang Panginoon dumalaw, ang Panginoon nagpalaganap ebanghelyo, ang Panginoon ay nagbigay, ang Panginoon lahat ganito, example niya. So pag ginawa natin yan, happy are we. Ano po? Masaya. Napakaganda po, napakasaya. Magiging maliwalas ang iyong pagmumuka. Paglingkuran mo ang Diyos at ang ibang tao at i-control mo ang iyong isip. We can change our life by changing our attitude. Kasi kung minsan kung ano ang iniisip mo, yun ka eh. We are what we think. Sanabi yan sa Proverbs chapter 23 verse 7. Learn to think on these things. Sabi ni Pablo, di ba? See, yung mga bagay na nasa taas. Philippians 4:8. True, noble, just, pure, lovely, of good report, virtuous, and praiseworthy. Gawin mo ito. And the God of peace will be with you. Philippians chapter 4 verse 8 and 9. Ano po? Na binabanggit dyan. Sabi niya, kung titignan natin, avoid sin and guilt. Una po kanina, di ba? Serve God and others. Tapos pangalawa, ano yung pangalawa? Control your thoughts. Pangatlo, avoid sin. Iwasan mo ang kasalanan at mga guilty. Sin promise pleasure but bring guilt and misery. Psalm chapter 38 verse 4. Sabi niya, sin is the cause for all our troubles and pain. In Genesis chapter 3, sabi ko kanina, di ba? Kaya sila nagkaroon ng problema, nalungkot sila Adan at Eva, pinalaya sila sa Garden of Eden. If we fail to avoid sin, all is not lost. We can still find happiness by finding forgiveness. If the Lord forgives you, there is always happiness. We need to have a true repentant heart. Tunay tayo ng sisisi. Hindi lang basta, Lord, sorry, no. Tunay ka nagre-repent. Repentance is turning back toward God. Yun po, avoiding sins. Sin, ina-avoid mo yun, turning back. Always be with Jesus. Always walk with Jesus. If you are walking with Jesus,
the Lord will always remind you. Because of His Spirit, the Holy Spirit is within us. Ano po? Okay? Pangatlo, pang-apat po, learn to be contento. Maging kontento po tayo. Hindi po yung kontento na ikaw yung lugmot ka na, hindi rin ang ibig sabihin na magiging kontento ka na pag-grow. Yan po yung ibig sabihin. Being content with our current physical is learn quality. Ito nyo po, learn quality. Based upon our trust in God, be content with something as you have, for He Himself, I will never leave you nor forsake you. If we continue to grow in spiritual life, if we continue to magsikap tayo sa buhay na ito, uunlad tayo. Di ba? Yan po ang ibig sabihin ng pagiging kontento. Makontento tayo na patuloy tayo naglilingkod sa Panginoong Diyos. Hindi yung kontento ka na sa ganito. Kontento ka na lang na may faith? No. Kontento ka na lang sa bahay, manunod ng TV, pag-worship? No. Hindi po dapat ganun. No? Na binabanggit doon. So, kontento na natin, count your blessing. Oh, ang daming blessing eh. Di ba? Kuminsan kasi nalulungkot na tayo ganito kasi nga wala ka kay God. Pero if you are with God, you will never be lonely. Why? Because you have a lot of blessing. Diba? Count your many blessings. Name them one by one. Can you name it? Hindi mabibilang mo, masasabi mo? No. Because a lot of blessing. Consider spiritual blessing we have in Christ. All spiritual blessings are in Christ. Na ay Kristo na. Even in the face of loss, we have many things for which we should be thankful. Kahit po namatayan na tayo, nawalan tayo ng ganitong bagay, marami tayong dapat ipagpasalamat talaga. Napakarami. Mawalan ka ng cellphone, huwag ka malungkot dyan. Marami kang ipagpapasalamat sa Diyos. If you are with God, God will protect your family. Ayaw ng Diyos na may mamatay sa atin. Although lahat tayo mamamatay, pero ayaw ng Diyos na mamatay tayo. Kaya patuloy tayo sa Diyos at iingatan niya tayo. The Lord will always hold us in His mighty hands if we always with Him. Kung tayo ay lagi na sa Diyos, iingatan ka ng Diyos. Talaga po yan. Knowledge mo lagi sa salita ng Diyos, makikita mo yung kalusugan mo, iingatan mo rin eh. Maalala mo, katawan nito ng Diyos. Hindi ako kakain ng mga sobra-sobra. Hindi ako kakain ng mga ganito, mga bawal na ganito. Yung mga taba ng baboy, ganyan, mga mantika, mga junk food. Wasan ko na yan. Kasi ayaw ni God yan. Gusto ng Diyos maging healthy ka. May ka ng gulay. Yan. Meron tayong mga doktor ngayon. Nandiyan, magpa-check up ka. Meron na tayong zero bill program ngayon sa mga public hospital. Kung mag-vitamins ka, yun po, nang binabanggit at higit sa lahat, magkaroon ka ng spiritual vitamins. Yan, na binabanggit doon. So, focus on spiritual things. Earthly things will always, nabindot ko lang, earthly things will always fade away and disappoint. Cannot provide lasting happiness. Totoo po yan. Do not look at the things which are seen, but at the things which are not seen. For the things which are seen are temporary. But the things which are not seen are eternal. Napakaganda po ng pinapag-aralan natin mga kapatid. Gusto ng Diyos, maging masaya ka. Yun po, kauntitin na natin, God wants us to live joyfully, to see good days. Yun nga sinasabi ko di ba? Ayaw naman ng Diyos na mamatay tayo, physical pa Gusto ng Diyos, mag-enjoy tayo sa buhay nito, nakasama siya. Gusto ng Diyos na naglilingkod tayo. Kaya always devote yourself in doing the work of the Lord. Kahit na ikaw natatrabaho sa kumpanya, kahit na ikaw estudyante, you can still devote yourself with God. There is always time to meditate His Word. Meditate Thy Word. Sabi nga doon, day and night. Dapat po yun ang ginagawa natin. At kapag nag-meditate ka with understanding, andyan ka, office mate mo, share mo. Andyan classmate mo, share mo. Di ba? Paglabas mo sa opisina, may nakita kang nanghihingi ng mga pagkain, bigyan mo ng pagkain. Bumili ka ng pagkain. Huwag mong bigyan ng pera. Pagkain ang ibigay mo. Tingnan niyo po, maraming paraan Maraming paraan talaga to serve God. And maraming paraan how to be content. Yan po tinasabi doon. So, God wants us to live joyfully, to see good days. Tama po. Do you agree? Yes, I agree also. God wants you to be happy.
Finally, all of you are be of one mind. Sabi niya, isa lang. Having compassion for one another. Love as brothers. Be tender-hearted. Be courteous. Not returning evil for evil. Or reviling for reviling. But on the contrary, blessing. Sabi ni God. Knowing that you were called to this, that you may inherit a blessing. For he who will love life and see good days, let him refrain his tongue from evil and his lips from speaking deceit. Let him turn away from evil and do good. Let him seek peace and pursue it. Yun po, napaganda po ang sinabi ng 1 Peter chapter 3 verse 8 to 17. Finally, sabi niya, kaya po kung titignan natin, for the eyes of the Lord are on the righteous, and His ears are open to their prayer. Ganda po, no? Naikinig po sa panalangin natin talaga. Pero, kapag ang gumagawa ka ng mali, but the face of the Lord is against those who do sin, those who do evil. Ano po? And who will harm you? If you become followers of what is good, walang makakahanap sa iyo. Magiging masaya ka lagi kapag ikaw ay sumusunod sa Panginoon Diyos lagi. Po, na binabanggit. Sabi nga ninyo, but even if you should suffer for righteousness' sake, you are blessed. Hindi po, ganda na po, and be not afraid of that threat. Huwag ka matakot dyan. God is with you. But always be mindful sa mga bagay na nagpaligid natin. Hindi po, hindi naman yung bakit na, kasama ko si God, pupunta ka pa sa alanganin lugar. Hindi po yun ang sinasabi ng Diyos dito. Be mindful pa rin po. Diba? Alam mo na madilim, maglalakad ka mag-isa. Alam mo na mayroong hold-upper doon. Diba? Hindi po ganun sinasabi ni God. Po, ilagay mo rin ang buhay mo sa tama. Okay? So yan po. But sanctify the Lord God in your heart. And always be ready to give a defense to everyone who asks you a reason for the hope that is in you with meekness and fear. Having a good conscience, that when they defame you as evildoers, pag pinagbintangan ka ng ganito, those who revile your good conduct in Christ may be sila rin po ang mapapahiya. Ano po? Yan yung kaya sabi nga, huwag ka magkonti. Ganito eh. Yan mo sila. Siraan ka. Okay lang yan. Basta always do good with God. O, tanyan po ha. Always do good with God. Kasama ang Diyos. Ano po? Yan sinasabi doon. Okay? Kaya sabi niya, mas mabuti pa, no, ang kalooban ng Diyos. Ano po? Whether if it's the will of God to suffer for doing good than for doing evil. Halimbawa, ito ni Pedro, mas mabuti pa mag-suffer ka sa paggawa ng mabuti kaysa mag-suffer ka sa gawa ng masama. Mas mabuti pang mamatay ka na gumagawa ng kabutihan, na sumusunod sa salita ng Diyos, na namumuhay ng ayon sa kanyang kalooban, kaysa mamatay ka na masaya ka pero gumagawa ng masama. Ay, wala kang kaligayahan doon. Kaya tunay na kaligayahan nasa piling ng Diyos. Ano po? Kaya po, sa gabing ito mga kapatid, kung titignan natin, more than God wanting me to be happy, He wants me to be holy. Gusto ng Diyos talaga yan. Kung titignan natin, ano po? Kaya God does not want us to be happy kung meron kang kasalanan. Hindi ka magiging masaya. Sa gabing ito mga kapatid, sa ating pag-aaral, tunay na kaligayahan, product of being right with God. Ayan, ano po? Outside of God's will, there are no success. In God's will, there are no failure. God wants you to be happy. Gusto ng Diyos na ikaw ay maging masaya. Yun po. Kaya po, ayan po, ang ating pong pagtatapos, even if in this life we suffer, face hardship, face great loss, in Christ, we can find comfort, joy, peace, and hope. Kasama ko po si Danielle dito, at saka si Aileen. Tignan na natin. Yan po. Si Aidan din po. Kasama namin si Anjanet, at saka si baby Dacia, at ang aming new baby na si Adeline Janet. Ayan. Ano po? Kung titignan, siyempre po, ang aking mga mahal sa buhay, tatay ko, kapatid ko, nandyan po. At kayo mga kapatiran sa iglesia, ano po, andyan po kayong lahat. Salamat po sa inyong lahat. No, mahal na mahal po namin kayo. Mahal kayo ng Diyos. Gusto ng Diyos maging masaya ang churches of Christ.
gusto ng Diyos maging masaya tayong lahat. But always be with the Lord, always depend with God, always live according to the will of God, always gain understanding and wisdom, always serve Him and other people. Magandang gabi po sa inyo lahat, mga kapatid.